senador, mga kababayan, hindi daw yuyuko sa China. Hindi kagaya ng ibang mga DDS senador na himod puwet, mga kababayan, para sa China. Oh, yan naman ang pag-usapan natin kasi may pahayag dito, mga kababayan, ang ilang mga senador laban po dito sa Chinese ambassador. Hindi kailanman yuyuko ang Pilipinas sa anumang agresyon o pambubuli ng Beijing. Yan ang pahayag ng Department of National Defense matapos ang pagbabanta ng isang Chinese Foreign Ministry spokesperson. The only way to deal with the bully is to stand up to it. We recognize the One China policy, but they too should recognize our exclusive economic zone. Exactly. If they can dish it out, rather, they should be able to take it. And this is why this morning we prepared a draft and circulated the draft expressing the sense of the Senate. 15 senators, we thank our colleagues for signing the draft resolution, and in no uncertain terms we condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. This resolution sends a strong signal. We do not wish to have tensions with China, but we likewise do not wish to give up our sovereignty and our rights over the exclusive economic zone in the West Philippines. Ipaglalaban natin yung atin. Now is the time for the country, the executive, the legislative branches of government to unite behind what I believe to be the bullying of a superpower. Now, Mr. President, is the time to unite. Ang problema, yung mga 15 senators, mga kababayan, no, nakuha natin halos lahat eh. Sa majority, nakuha natin, maliban sa isa, mga kababayan, kay Pia Cayetano. Tapos nagbaliktad naman, yung sa minority, nakuha natin si Jinggoy Estrada. Okay, mabuti naman, Jinggoy, at sumama ka sa amin. Sumama ka sa panawagan na ang resolution na ito para ikondena ang mga paninira ng Chinese ambassador dito po sa administrasyon or dito sa bansa natin. No? Hindi kasi maganda, mga kababayan, na tayo pinagtatanggol natin ang ating sovereignty, pero merong mga kababayan natin sa isang institusyon na sila pa ang nagmistulang spokesperson at nagtatanggol dito sa China. Na meron ng isa, anong sinasabi? Na kung masama ang ginagawa mo, ay siguradong mababalikan ka at gagantihan ka rin ng masama. Hindi alam ni Robin Padilla na kaya nagsalita ng ganon si Jay Tariela. It is because, mga kababayan, gumanti lang si Jay Tariela at kaya niya po binaboy ang presidente ng China na si Xi Jinping. 'Di ba? 15 senador ang pumirma sa draft ng resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa tila banta nito sa mga opisyal ng gobyerno na kritikal sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa resolusyon, nanawagan ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magkasa ng mga hakbang pandiplomatiko para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking ang relasyon nito sa iba pang estado ay ayon sa international law. We condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Okay, hold on. Maganda to. Sorry nabiting ko kayo. Sabi dito, sabi ni Sir Danny Taling, Sir JP, question. Why Marcoleta invited by China Embassy of all senators, dyan naman si SP Tito Soto? Actually, mga kababayan, hindi nga dapat kahit sinong senador, 'di ba? It should not. Hindi dapat sila ang tawagin ng Chinese o ng Chinese ambassador, 'di ba? It's either the spokesperson Jay Tariela, the DFA, or the Department of National Defense. Sila dapat ang kinakausap.
hindi si Marcoleta. At lalong-lalong hindi dapat si Pulong, mga kababayan. Pero nakikita natin, my opinion is that etong si Marcoleta, nakita naman natin, mga kababayan, na talagang si Marcoleta ay kritiko ng gobyernong ito. At alam natin, si Marcoleta magagamit ng China para ano? Para maghatid. Sabi ko nga, spokesperson eh. Maghatid ng gusto nilang sabihin. Ganon, ang talagang gawain ni Marcoleta dyan. Ipaabot yung gustong sabihin ng China sa atin. At magpalabasin na sila yung nakakawawa. Diba? Palabasin na sila yung mga nakakawawa. Kundinahin tayo. Binabaliktad tayo sa pamamagitan ni Marcoleta. Mabuti na lang kamo kahit papano yung ibang mga senador, no? Ginagalang pa rin itong sila Marcoleta. Kung iba-iba lang yan, mga ka-GPnatics, pwede na silang bastusin dyan eh. Pero nakita natin, although indirectly, hindi nila binabanatan, pero may mga patama yung mga salita dito. Na talaga naman dapat kinukundina natin yung ginagawa ng China eh. 'Di ba? Grabe na yung paninira ni. Sabi nga ni Erwin Tulfo, anong karapatan mo na magsalita sa amin nang walang freedom of speech? Na walang kalayaan? Ha? Samantalang dito sa Pilipinas, merong demokrasya. Meron kaming freedom of speech. Sa inyo, wala. Dahil, pag may nagsalita against your government, nawawala yung tao, napapakulong. Sa gitna ng pagtalakay para dyan, nirepost pa ng embahada ang larawan ng mga senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros. Oo, nangaasar pa yun. Nangaasar pa yun. Pinost yung 15 senators na to. Na ipinost ni Tariela, parang mga kababayan, talaga nang babastos itong embahada ng China. Kaya nga dapat, ito ay ma-persona non grata. Ang problema dito, base sa narinig ko ha, mga ka-GPnatics, hindi daw pwede pala mag-deklara ng persona non grata ang mga senador natin. So, gagawa lang sila ng resolusyon, tapos ilalapit ito sa presidente, at ang presidente yung magpapasya. Okay? Siya yung magpapasya kung ito ay persona non grata. Pero kung ang mga senador daw ay hindi daw po yun mangyayari. Ayon dun sa nalaman ko, di ko alam ata kung si Senator Erwin Tulfo yung nagpanukala nun. O yung dapat sila kasi pinanukala niya sa kapwa niya senador na dapat sila ay gumawa na ng resolusyon to para gawing persona non grata itong Chinese ambassador. Pero hindi daw pwede. Hindi ito sakop or saklaw ng kanilang trabaho, mga kababayan. Dapat daw ang presidente ilalapit lang nila sa isa't isa. Git ni Ontiveros, bastos at walang paggalang ang ng embahada ang larawan ng mga senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros, tila tinuyapang gaya-gaya lang sila sa isa't isa. Git ni Ontiveros, bastos at walang paggalang ang embahada ng China, kaya dapat i-adopt ang resolusyon. Pero git ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mas mainam na magkaroon ng pagdinig ukol dito. May mga mungkahi ring ideklarang persona ng Leon. Gumawa pa daw ng pagdinig. Talagang may mga mga kababayan, bigla na namang yung mga lumulubog, yung biglang lumubog, biglang naglitawan sa usapin ng China, ng Chinese ambassador. Wala kaya talaga, ang daming tagapagtanggol, mga kababayan. Magkano kaya? Magkano kaya, no? Hate trucks. Pero buti na lang, sabi ko nga, mga kababayan, kahit itong si DND Secretary Gibo Chidoro ay talagang
mga kababayan, umalma rin dito sa ginawa ng China sa atin. Hinahanap ko nga yung video, biglang nawala eh. Saan ba napunta yun? Biglang nawala yung video ni ano. Wait guys, papakita ko sa inyo. Meron siyang ano kanina eh, may interview siya eh. Kaya lang biglang nawala yung ano, guys. Ayan. Pero makikita nyo yan. Ako lang hindi talaga makakita. Bagal ng net. Oo. Na sinabi niya mga kababayan, tama lang daw yung statement ni Jay Tariela na ipagtanggol naman talaga natin ayon sa UNCLOS, tayo naman talaga ang ano dito, tayo ang inawardan. 'Di ba? Bakit tayo atras? Bakit tayo urong? Ipinaglalaban lang naman natin yung atin. 'Di ba? Kung tinatarantado tayo, edi sumagot tayo. Hindi naman tayo makikipaggera agad sa kanila eh. Ang mahirap daw, kapag hindi tayo sumagot, nagmumukha tayong tanga. Nagmumukha tayong walang binatbat, 'di ba? Na hindi marunong pumalag. Oh. Sabi ni Jennifer,